So, contextualization is a biblical mandate for relevance. Ito na po. Si Paul naman ng example natin. Why we need contextualization? Kasi mandate yan, mandato. Para magkaroon ng relevance ang sinasabi sa Biblia at ang sitwasyon natin sa buhay. So, kailangan maging connected sila, maging relevant sila. And si Apostle Paul, very committed siya sa contextualization. Ang sabi nga niya sa 1 Corinthians 9:20-22, "And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that under the law. To them that without law, as without law, but being not without law to God, but under the law to Christ." Yan, di ba? Ang ganda nga ng philosophy niya dito eh. Yung logic niya. That I might gain them that are without law. To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save someone. So yun nga, siya yung nakiki-adapt sa kung ano yung nasa surrounding niya. So siya yung nakiki-adapt. But hindi niya hindi na i-infiltrate yung katotohanan ng gospel, still the same. Di ba? So, Paul expressed his commitment to contextualization by adapting his approach to different audiences in order to effectively communicate the gospel. So, this does not mean compromising the message, but rather presenting it in a way that resonates with diverse groups. So, hindi kino-compromise ang mensahe, kundi dinadala lang ang mensahe ayon sa kanilang kultura at ayon sa kanyang kausap. So, by becoming all things to all people, sabi nga niya, Paul acknowledged the necessity of understanding and addressing the specific needs, backgrounds, and expectation of his audience to bring them to Christ. Yun talaga ang target eh. Bakit kailangan mag-contextualize? To save someone by the truth of Christ without compromising the message or the gospel. So this approach is a clear example of contextualization, showing how Paul made the gospel accessible and relevant to everyone, regardless of their cultural or social background. Basta pwedeng i-contextualize ang mensahe. Halimbawa, may isang bida sa lugar or hinahangaan or sa ibang lugar naman ay may Diyos-Diyosan sila at may hero silang tinutukoy. And then idaan mo rin na meron din hero na kilala ko. Na hindi lang siya hero dahil namatay siya para sa bayan, kundi namatay siya at nabuhay na maguli. O, di ba? At muli siyang darating. Kaya talagang napakasarap ibida talaga si Jesus Christ sa lahat ng mga bida ngayon sa napapanood natin, lalong-lalo na ngayon. Merong bagong sumisikat na palabas sa Marvel. Yan. Isa rin ako kasing millennial, kaya ang laruan namin mga text, puro Marvel comics, ang mga Marvel character, mga X-Men, mga ganun. Kaya nanonood din ako sa movie and nakikita ko din yung mga gusto nilang ipalitaw na ewan ko, pati mga napapanood ko, tine-theologize ko rin and ini-interpret kung ano yun ang pwedeng maging link niya sa Bible. So, yun ang isang dahilan, no? Contextualization is a biblical mandate. Nagiging ganun din siya, so nag-a-adapt siya, ganun din tayo. And contextualization, another reason why we need contextualization, it is important for effective communication. Maiko-communicate mo ng mabuti ang gospel eh. Di ba? Kung tatalakayin mo rin yung kanilang sitwasyon, yung hot issue doon sa kanila, and kung ano yung lengguwahe na ginagamit nila, basta hindi offending masyado. So, ito yung speech ni Paul sa Mars Hill. Napakaganda nito. Magkakaroon kayo ng bagong bagong wisdom patungkol dito sa tinutukoy na Mars Hill at saka yung quotation na "For in Him we live, we move, and have our being." So sa mga ngayon lang makakarinig, mapalad kayo. Ito po ang talagang pinagmulan niyang salita na yan. Kaya may sinabi niya siya dito na as certain also on your own poets. So ito kasi ang quote niya, "For in Him we live and move and have our being." Hindi talaga ito original na galing kay Apostol Pablo. Matagal ko nang hindi alam to. Matagal kong alam na
ito ay galing talaga sa oration or sa pagiging mabulaklak na salita ni Apostle Paul. Pero as I research ng context, dahil nag-aaral tayo ng contextualization, ito palang quotation na ito ay nasa poets din mismo. Isa itong poetic quotation pala. Kaya sabi niya, as certain also of your own poets have said. So dalawa ito, yung for we are also offspring at saka yung for in him we live, we move, and have our being. Kaya ang galing ni Paul eh. May alam siya sa mga poetry o marahil naririnig niya sa tagal niya o 3 taon or ano man, mababasahin ito eh. Lawyer in nature kasi ito si Apostle Paul eh. Ang galing niya mag-theologize eh. Paano niya paglaruan yung mga sulat niya, kahit yung sulat niya kay Philemon at kay Onesimo, ang ganda ng entrada niya doon eh. Puro pagbati, magagandang bagay, hanggang mayroong mabibigat na, rebuke na yung dulo, di ba? At meron pang alalahanin mo, utang na loob mo sa akin. Parang sinasabi na hindi ka naligtas kung di dahil sa akin. Parang meron pang konting aggressiveness ng quotes doon sa kanyang sulat. So ito, ang galing dahil ito ay isang part ng poetry pala. So in Athens, Paul encountered culture steep philosophy, natukoy na natin kanina yung two school of thoughts, and idol worship. He didn't start by condemning their practices, but instead he acknowledged their religious devotion and used it as a starting point to introduce the true God. So ganun yung kanyang introduction. By referencing, ito pa, yung nasa altar, at saka yung salitang in Him we live, we move, and have our being, na poetry. So Paul connected with the Athenians' existing belief, yung literature, and even historicity that led to their spiritual curiosity towards the gospel. Bakit sinasabing historicity? Dahil may pinanggalingan itong salitang in Him we live, we move, and have our being eh. May history din yan eh. Kaya hindi natin malalaman kung hindi tayo gagamit ng context. So kung ano ba yung context nito? So hindi pala ito original kay Paul. Hindi pala ito original sa Old Testament galing. May pinagugutan siyang outside of the Bible. So this demonstrates how effective communication requires understanding and relating to the cultural context of the audience, making the message of the gospel clear and compelling. Kaya naging compelling siya sa mga tao, naging catchy siya sa mga matatalinong tao kasi nagko-quote din siya. Kaya tayo mga kapatid, kapag nagko-quote tayo ng mga halimbawa preaching, sabihin natin kung saan natin yung narinig. Hindi naman mas natatalinuhan ako sa mga taong hindi plagiarist eh. Yung feeling nila sila lang pag nag-quote sila narinig lang naman nila kay ganito. I-quote nyo kung kanino kasi yan, yung plagiarism din yun eh. Tignan nyo si Sara Duterte, di ba? Parang galit sa mga nagpa-plagiarize din. Mas nakakatalino nga yung taong nagko-quote na hindi niya inaangkin yung naririnig niya. Kahit mga kwento o illustration. Kung kanino nyo narinig yung mga illustration na yan, hindi masamang sabihin kung kanino galing, mga kapatid. Kung sa MBS nyo natutunan, at sabihin nyo, narinig ko ito kay Doc Roderick, bakit hindi? Wala rin naman ako doon. Wala namang benepisyo sa akin yon. Actually, ang kagandahan yan, kapag kinakot nyo yung tao na nagsabi nun, para sa akin sa mga scholastic talaga, sa mga aral talaga, mas nakakahanga yung mga taong nagko-quote ng kung saan galing yung kanyang sinishare or yung story or illustration. Kahit sa mga postings natin, hindi naman nakakababa yun na nag-copy-paste ka lang, entry post or kung kanino yun galing eh. Minsan, meron ding pastor na nakita ko, kina-copy-paste niya yung mga preaching ko, copy-paste. Okay lang sana copy-paste. Pero ang nakalagay pa sa baba, pangalan niya. As if parang sa kanya galing talaga. So, kinorek ko siya sa na yon, sa ganong uri ng pamamaraan niya. Which is, kahit wala sana yung pangalan ko, kahit yung pangalan na lang ng page, hindi naman para sumikat or something. O kahit tanggalin mo na lang yung pangalan mo dyan because that is already plagiarism and that is a crime. Crime po ang plagiarism, mga kapatid. Krimen. Therefore, it is a sin. Kasalanan din po yun. Kaya, ganun din hindi man niya sinabi na galing sa kanyang sarili, but
he already stated that it is from a poet. Diba? Galing sa tula or sa collection ng mga tula. Nasusulat sa kanilang mga inaalagaan, kinukumutan ng mga libro. Ang for in him we live, we move, and have our being. So, saan ba yan makikita? Yan. So, actually, itong speech na ito, for in him we live, we move, and have our being, na sinasabing poets, the phrase, for in him we live and move and have our being, is traditionally attributed to Epimenides of Crete. So, si Epimenides na taga Creta. So, though the exact ancient text from which this phrase originate is not directly extant, hindi yung word by word, pero actually the full, yung norm niya, yung attribution talaga niyan, siya sa kanya binibigay kay Epimenides. So, sino ang nag-coin noon? Sino ang nagsulat noon? So, the attribution is based on later reference and scholarly reconstruction. Si Plutarch, si Plutarch ay isa po siyang autobiographist na nabuhay pa noon, before Christ pa. So Plutarch refers to the verse by Epimenides in his work Life of Solon, 12.4. So yun yung sa Life of Solon. So by quoting these familiar lines, Paul was not endorsing Greek mythology. Hindi naman nung sinabi niyang for in him we live, we move, have our being, at least ikino-connect niya to na yung tinutukoy niyang in him we live, we move ay hindi yung Diyos na nakikita, kundi yung unknown God. So kino-connect niya talaga para makuha yung authority ng gospel na ipinipreach niya. Okay? Para din makuha yung attention nila. So hindi finifit ni Apostle Paul yung kultura nila doon sa gospel, kundi yung gospel ang ginagamit. Di ba? At ginawa lang niyang reference yung mga kultura nila. Ang galing nga eh. So he was essentially saying, even your own poets recognize some truth that points to the nature of God. So, di ba? Paul used this quotation to connect with this audience and to introduce them to the true God who is not far from any one of us. So, from any of us, Acts 17:27. At ang backstory nito, sino ba si Epimenides na pinapakilala ni Plutarch na nabanggit din sa Acts 17:28? So something about Epimenides you may not have known before, at least I didn't, is that he is none other than the prophet that the Athenian believe once saved Athens. So tinutukoy nilang isa sa mga propeta. Hindi biblical prophet ito mga kapatid Kasi kahit ng mga Diyos-Diyosan din, may mga prophet din sila, di ba? Mayroong tinutukoy na prophet of Baal. May prophet din si Yahweh. So ito, may mga prophet din itong mga Diyos-Diyosan na ito. So we don't know how much about the exact nature of pestilence. Basta nagkaroon ng sakit noon sa Athens. Perhaps parang COVID-19 or something broke out in Athens. So siguro, bakit? Parang lang COVID-19. So ang tawag dyan ay contextualization para maintindihan natin. Nag-break up yun. In 600 BC pa, matagal na. So but we don't know that Epimenides is credited for helping them solve the problem with a bit spiritual advice for them to make sacrifices to the unknown God. Yun kasi ang sabi niya, mag-sacrifice tayo to the unknown God. Kaya ang ginawa ng mga taga-Athenian yun, kanya-kanya sila mga altar, nagkatay talaga sila, and ayun nga, read for yourself from Diogenes Laertius in his book, sabi niya, Lives of the Eminent Philosopher, where he tells the backstory about Epimenides that I've been talking about. So, i-type nyo to, Lives of the Eminent Philosophers. Isa na si Epimenides. So, ito po yung quotation sa book. Page 115 to 117, chapter 10. Hence, when the Athenians were attacked by pestilence, the Pythian priestess bade them to purify the city. They sent a ship commanded by Nicias, son of Niceratus, to ask help of Epimenides, and he came in the 46 Olympiad. So tinukoy pa yung 46 Olympiad kasi talaga may Olympics na rin noon, no? Nagsimula ang Olympics nung 700 BC pa. 700 BC. Matagal na ang Olympics mga kapatid.
nagkaroon lang ng mga pag-stop and then nire-revive nila ulit. Kaya nung 1800, na-revive na naman yung Olympics noon. So modern Olympics. Pero noon 700 pa lang BC, before Christ, may Olympics na. So he took sheep, some black and others white, and brought them to Areopagus. And there he let them go whither they pleased, instructing those who followed them to mark the spot where each sheep was laid down and offered a sacrifice to a local divinity. Kung sino yung Diyos-Diyosan nyo dyan, at least kayo, bigay, mag-offer. So, and thus, it is said, the flag was stayed. Hence, even to this day, altars may be found in different parts in Athens with name inscribed upon them, which are memorials of this atonement. So, marami talagang inscription, lalong-lalo na yung sinabi ni Epimenides na mag-sacrifice tayo kay unknown God. Diba? Yung to the unknown God at yung salitang in Him we live, we move, and have our being, talagang konektado kay Epimenides. So, ang probability ng quotation na yon ay para sa akin, 98%, napakataas na connected talaga. So, ito po yung isa sa mga galing sa internet, Plutarch. Ito po yung hypothetical Greek text and yung translation niya. So, yan yung Greek text. Hindi po Bible to. At ito yung translation. Wherein nakalagay dito, for in you we live and move and have our being. So, hindi naman siya yung sinasabi ko na hindi full word by word na gano'n. But the essence, di ba, mababasa nyo talaga na si Epimenides ng Critica, he quoted this kung ano yung nasa New Testament. Yan. Fast forward to 1st century Athens. Ngayon, there we read about Paul was standing in Areopagus in the very place where Epimenides stood centuries ago. So, yung Areopagus, nailagay ko ba dito yon? Ang alam ko nilagay, yan. Yung Areopagus. Nilagay ko rin yung Areopagus. Papaliwanag ko sa inyo Areopagus. Medyo mali ang spelling nito. I-edit ko mamaya. And now Paul had been invited to speak there, but this time Paul is pointing to the same altars, probably saying in effect, you have ignorantly worshipped this unknown God. Hindi nyo alam kung paano siya i-worship. So, parang ganito yung contextualization nung panahon nila. Parang you ignorantly worship this unknown God who once saved your city back then. And I am His messenger here to tell you exactly who He is. O, diba? Ang galing. Marahil yung inaalayan nila noon na to the unknown God, ay talagang hindi nila kilala. Parang si Centurion. Ano bang pangalan nitong Centurion na ito? Pakisabi sa akin na nagpe-pray siya sa Panginoon and nakita siya ni Lord. And pinapunta ngayon si Pedro sa kanila. Si Pedro ba yung pinapunta? Sino ba yung pinapunta doon? Yung Roman Centurion. Ang alam ko, may pangalan po yun eh. So, ayan, di ba? Nag-worship din siya. Marahil doon din sa unknown God na yon. And then, at one point of the time, doon mo makikita once you know the history about the altar of unknown God referenced by Paul, mayroong talagang bagong insight Ang kagandahan nito, God prepared the site so that the gospel could enter and penetrate. Diba? I firmly believe na yung inalayan talaga nila noon ay yung Diyos na ang Panginoon talaga. Kasi wala namang pinapahintulot ang Lord na hindi niya yung tawag dito, yung sparrow nga hindi makakalapag yan kundi sa kalooban ng Diyos, di ba? So noon pa man may common grace na alam naman Diyos-Diyosan yung nagpagaling sa kanila dalawa lang namang puwersa ang naglalaban dito, God and the devil, di ba? Kahit sino bang mga Diyos-Diyosan ang itukoy mo, ang credit niyan kay devil, kay Satanas Tama, mali. So therefore, yung unknown God na yon, they are not pertaining to other gods Marahil, mali lang yung way ng kanilang pag-worship, kaya you ignorantly worship this unknown God. Pero I'm here to tell you who's that unknown God. Ang galing, no? Ang galing niya expert talaga because of Paul's expertise in contextualization.
He became the first great Christian missionary that lived in apostolic times. Kung meron kayong kontra dito sa sinasabi ko na si Apostle Paul ang great Christian missionary na nabuhay nung panahon niya, magdidebate tayo. Nakipagdebate, no? Hindi talaga, agree naman tayong lahat. Siya talaga yung nagkaroon ng different missionary journey na sobrang lawak ng kanyang naabot. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.